Tingnan nyo. Anong napansin nyo dyan? Ha? Ayang survey na yan ay nilabas ng Okta Research. Yang survey na yan ginawa noong September 30 to October 4. Okta Research, Senatorial Preferences Survey. At tingnan nyo mabuti. Meron ako ngayon ipapakitang isa. Tingnan nyo naman ito. Okay. Ayan naman ay Tangere Senatorial Survey. 2025 from September 7 to September 9. Again, Senatorial Survey. Balik ko sa dati, ha? Kayo ang pumuna. Ito naman ang survey ng Okta Research sa pagkasenador. Ayan ha. Ngayon, pag-usapan natin yung dalawang survey na yan. Kanyang ulo na si PBBM. Parang hindi nila nare-realize yun eh. Na package deal itong Uniteam eh. Kaya Ito, pag-usapan natin si Roque. Bumabaliktad na. Binabanata na ba ni Attorney Roque si BBM? Si Marcos? Tingnan natin. nga Uniteam ang inilek eh. Kaya kapag ikaw ay pinukul mo yung isa, apektado rin yung isa. Pero siyempre, dahil mahirap ang buhay at inamin naman talaga yan ni PBBM, kaya rin bumagsak ang resulta, ang trust at approval rating ni PBBM. At siyempre, kasama rin niya yung kanyang kapartner. Kaya nga po ako, nananawagan ako. Matagal pa pong eleksyon. Huwag po natin sirain yung pagkakaisa dahil yun yung ating mensahe ng eleksyon. Hello! Ako po umakyat sa kaparehong entablado from north to south ng Philippines. Anong sinabi natin? Ang sinabi natin, kinakailangan magkaisa para malutas ang lahat ng problema. Bakit niyo po sinisira ang pagkakaisa dahil sa inyong ambisyon lamang? Huwag naman po. Bumaba po ang survey score ni Vice President Sara Duterte at ang overall ratings naman ni Pangulong Bongbong Marcos base sa survey ng Okta Research. Ano bang nakikita mo sa dynamics, attorney, ng latest survey ng Okta? Well, lahat naman po, ang presidente at ang vice-presidente ay bumaba. Bagamat mas malaking binaba ni BP Sara. Bakit? Kasi kasapi siya na administrasyon. Siyempre, yung pagbaba ng trust at approval rating ng presidente, dala-dala rin ni Inday Sara. At siyempre, hindi naman natin makakaila na yung mga pagbato laban kay Inday Sara na mga hindi makaantay na eleksyon ay nakaapekto rin. Pero Ayan. Yung survey ni BP Sara bumaba. Pati na rin si Marcos bumaba. Kaya lang yung pagbaba sa survey ni Sara, napakalaki po. Hindi po biro yan. Sobrang laki. Gusto kong ipakita lang muna to sa inyo. Okay. Hindi ko ata na ilagay. Saglit ha. Hindi, nailagay ko. Saglit lang po. Hindi ko ata na-download. Ayan. Tingnan natin. Ito namang survey ni Sara. Renzi, maraming salamat po sa kusang loob. Buena mano. At sa pag-sponsor ng live na to. Thank you Renzi from US. Salamat muli. Ang ganda niyan. Buena mano. May nakaalala. Thank you Renzi. Ayan, tingnan nyo ha. Dito ako medyo duda.
October 2023 performance ratings of top government officials. Si Marcos, bumaba ng 6%. Si Sara, 12%. Again, hindi biro yan. Napakalaki niyan. Parang napaka-imposible na merong naniniwala. Kasi ibig sabihin nito, bumaba siya. Ibig sabihin, yung mga talaga makasara ay naniwala doon sa ibinato sa kanyang anomalya sa confidential funds. Kaya bumaba eh. Ibig sabihin, meron 12% ngayon na dati gusto kay Sara, ngayon ayaw na. Pero tingnan mo, eto nakakapagtaka. Kayo ba naniniwala dito? Si Martin Romualdez, Speaker Romualdez, ang tumaas 6%. Ibig mong sabihin, bagamat mas mataas pa rin ang rating ni Sara, ibig sabihin, dahil dito sa nangyayaring confidential funds, etc., etc., mas maraming naniwala kay Romualdez kaysa kay Sara. Kayo ba naniniwala dito? Alam mo, itong mga ganitong klaseng survey, hindi ko po kayo pinagbibintangan na kayo ay nababayaran o kayo ay may hawak ng isang politiko. Kaya lang, parang kaduda-duda. In my opinion, pag sa mga ganitong klaseng survey, kasama po kayo sa mga sumisira sa unity. Kayo ang sumisira doon sa pangarap ni Marcos na unity. Isipin mo, bumaba si Sara, si Romualdez tumaas. Ulitin ko po, ipapakita ko sa inyo ito. Itong senatorial survey. Ako lang, ha? Kung hindi nyo puna-puna, ako ay parang napansin ko rito, sa mga ibang survey, number 1 si PRRD. Dito sa survey na to, wala. Ha? Tingnan nyo, niwala si PRRD. Number 1 si Erwin Tulfo, number 2 si Bongo, Tito Soto, tapos Amy Marcos, tapos si Bato, si Pia Cayetano, si Isko, si Ping Lacson, Bong Revilla, etc. Francis Tolentino, yung mga kaalyado ni PRRD pasok. Pero si PRRD himself, wala. Medyo nakakapagtakalan. Again, hindi ako nagbibintang dito. Ha? Pero para sa akin, kaduda-duda. Sige, pagpalagay natin, bakit nga si Bantag wala sa survey? Okay lang yun kasi sa lahat naman ng survey, hindi pa pumapasok si Bantag. No, hindi natin alam kung para sa mayayaman lang ang survey. Hindi natin alam. Pero yung number 1 si PRRD sa isang survey, tapos sa ibang survey, ni hindi man lang siya kasali. Ito ba ay isang obvious na pamamaraan na nagsisimula na ang mind conditioning? Kinokontrol nyo na yung tao. Actually, may narinig pa nga akong isang vlogger eh. Hindi ko nasasabihin. Kasi kawawa na, bugbog sarado na kay Sas eh. Siya, naniniwala siya di umano dito sa survey na to kasi talagang tinamaan si Sas ng problema ng binabato sa kanya ng confidential funds. Ganon. So, ganon na ang atake. Alam mo, pansinin mo, pansinin yung mabuti, ha? Yung mind conditioning. Tapos, obserbahan nyo yung mga vlogger nila.
especially yung mga nasa top tier, pag inobserbahan mo, iisa tono confirming the survey. Ang palabas nila dahil marami ang ayaw sa China. I therefore conclude kaya sila bumaba sa survey, kaya sila nawala sa survey. At ang tono niyan parehas. Pansinin nyo sila. Kaya nga sabi ko, etong mga ito talaga. Kunwari, pababanatang konti si speaker. Pagdating sa huli, kinarga na. Di ba ganyan lang din na sinabi ko nung kay Attorney Roque? Nung si Attorney Roque hindi pa bumabaliktad ng todo, kunwari babanatan, tas pupurihin sa dulo. Kaya watch out for this. Ito na ang kanilang mind conditioning. Wala na ang Duterte, bumababa na ang mga Duterte, wala na silang galamay ng Duterte, at yung kanilang pagiging oposisyon ay hindi na nila kayang mapanindigan kasi mahina na ang karisma, mahina na ang magic. Sinabi po yan ng isang dilawan, kinonfirm ng isang pulahan na vloggers. Papansinin nyo, again, yung kumpas, parehas na. Confirming the survey. Kaya nakakatakot po. Mag-iingat po kayo dyan. Ha? Mag-iingat kayo sa galawang ganyan kasi yan na po ang idudulo nila. And in my opinion, may kamay po dyan si Romualdez. Tatandaan nyo ha, may i-discuss ako sa inyo. Napakalaki ng motibo sa pagkilatis sa sinasabi ng isang tao. Bagamat hindi ito ay black and white, pero malaking bagay yan. Yung motibo. Tingnan nyo po, magkoconnect-connect yan. Mamaya may ipapakita ko sa inyo. A very good example ng dahil sa motibo na booking. Mamaya po. But for now, ito tingnan ninyo. Lahat ng yan para sirain ang plano ng mga Duterte kung sila man ay nag-iisip maging oposisyon. Alisin ang loob ng mga DDS. Sabi pa nga nitong vlogger na ito eh. Again, di ko na siya babanggitin kasi bugbog, kawawa na kay Sas. Bugbog sarado dun sa babaeng si Sas. Kalalaking tao na bugbog. Ganito yan. Sabi pa nga niya, kawawa. This is not his exact words, pero parang kawawa naman ng mga DDS. Wala na. Parang ganun. So, kita nyo ha. Yung mind conditioning ng kanilang tactician, ng kanilang kumukumpas, iyon. To discredit the strongest name. Una pa lang yan eh. Una pa lang, katatapos pa lang ng eleksyon, alam na natin ano ang matunog na pangalan bukod sa Marcos. It's Duterte. At ano sinasabi natin dati? Habang palapit ang eleksyon, bibirahin ang pangalang Duterte. Pahihinain ang pangalang Duterte. Ngayon, lumalabas na. Diba? Importante yan. Para malaman mo ang motive ng isang tao, I will keep on repeating this. Time will reveal. Ganyan ako kumilatis ng tao eh. Pattern. Tingnan mo ano ba ugali ng tao. Ano bang pattern nito? Ito bang vlogger na to pababali-balimbing? And then time will reveal. Importante yan. Kasi ang isang tao madaling magsalita ng, ay, susuportahan kita. Malalaman mo lang kung talagang susuporta yan in time. Magkakaalaman pag pinadaan mo na yan sa oras, sa time. Kasi madaling magsalita sa simula, tingnan natin kung kayang tapusin. And here we are. Nangyayari
pababagsakin ng Duterte. That's the main plan. Naniniwala naman ako na ang pagkakamali ng mga bumabatok kay Inday Sara, napakatagal pa ng eleksyon. Kahit anong mangyari, makakabawi pa si Inday Sara dahil meron pa siyang mahigit kumulang 4.5 taon para makabawi. No? Pero ganun pa man ha, bagamat bumaba nga ang lahat. Sabi dito ni Sean Sanpay, Coach Oli, may mga trolls pumasok sa Pro Duterte vloggers. Kunwari sila DDS, yun pala mga pulahan at dilawan. Dati na yan. Eleksyon pa lang, ginagawa na nila yan. Na, yung kamay, ramdam na ramdam ko eh. Hindi lang naman po si Inday Sara, no? Pati po si Presidente PBBM, si Vice President Inday Sara pa rin ang may pinakamataas na approval at trust rating sa lahat ng mga namumuno sa ating bayan. So dun sa mga pinupukol ang VP Sara, well, bahagi lang po kayo nagtagumpay, pero bagsak din si PBBM. Ang hindi kasi naintindihan ng mga pumupukol kay Inday Sara, unang-una, talaga naman pong nagbigay si Inday Sara nung huling eleksyon at talagang pinili na lang niya na suportahan si PBBM bilang isang presidente. Iba na tono ni Roque, no? Iba na. Dalawa, dahil mas mataas ang boto ni Inday Sara kaysa kay PBBM, ano ibig sabihin nun? Dinala rin ni VP Sara si PBBM sa pagkapanalo. Kaya pag pinukol nyo si Inday Sara, pinupukol din nyo ang kanyang ulo na si PBBM. Parang hindi nila nare-realize yun eh. Na package deal itong Uniteam eh. Kaya nga Uniteam ang inelek eh. Kaya kapag ikaw ay pinukol mo yung isa, apektado rin yung isa. Pero siyempre, dahil mahirap ang buhay at inamin naman talaga yan ni PBBM, kaya rin bumagsak ang resulta, ang trust at approval rating ni PBBM. At siyempre, kasama rin niya yung kanyang kapartner. Kaya nga po ako nananawagan ako. Kaya nga, again, kaya nga ang panira talaga dyan si Speaker Romualdez. Ito inaantay natin. Sana tanggalin ni Marcos. It's about time magsalita si Marcos. It's about time gumalaw siya, ipakita niya yung suporta niya kay Sara. Antayin natin yan kasi malayo pa naman. Ako naniniwala ako pinag-iisipan niya ni Marcos na dapat niyang tanggalin si Speaker. Kasi alam mo si Speaker Romualdez, nang dahil sa pangarap niya, kaya saktong-sakto yung tinawag sa kanya na tambaluslos. Yung in your dreams, don't be tambaluslos. Dahil sa sobrang laki ng ambisyon nitong si Tamba, nakalimutan niya na yung tira niya kay Sara, tinatamaan din si Marcos. Tinatamaan yung Uniteam. Kaya dapat ito si Romualdez talagang sibakin na niya yan. Tanggalin na yan. Panira po yan. Tapos may survey pang ganito. Bagsak silang dalawa. Tapos si Romualdez ang ano. O di ikaw na sikat. Nakakapagtaka. Ang laki ng binagsak ni Sara at ni Marcos. Si Romualdez pataas. Talaga mataas ang ambisyon. Magaling. Magaling ang direktor nito. Ha? Napaka... Ay, nako. Ewan ko ha. Para sa akin, tanga na lang ang maniniwala dyan sa survey na yan. So, ibig sabihin, doon sa mga matataas na posisyon, yung 4, President, Vice President, Senate President at saka Speaker of the House, yung 4 na yan, ang pinaka kinikilala ng mga taong bayan ngayon na pinakamaganda ang ginagawa ay si Speaker Romualdez. Ano bang ginawa niyan kung hindi lang dumikit kay Marcos? Real talk. Ano bang ginawa niya? Nag-promote ng ano na may namigay siya? Na galing sa pera ng taong bayan, galing sa DSWD? Pera niya ba yun? Meron siyang hindi mapaliwanag sa Okada, yan ang binabali-balita. Yung hamon, takot siya. Hamon ni Tatay Digong sa kanyang audit, takot siyang labanan. Hindi siya makasagot. Nagtatago siya sa pantalon ng mga kasamahan niyang congressman, sila ang pinasasagot.
Ang dali-dali naman ang hamon ni Tatay Digong. Dalawa sila kasama si Sara bukasan. Simple lang, bakit hindi tanggapin ni Romualdez yung hamon? Tapos siya, lumalabas siya pa ngayon ng mataas sa survey. May ano yan, bolahan? Bida? Bida ka. Galing sa'yo. Kwento mo yan eh. Oh, matagal pa pong eleksyon. Huwag po natin sirain yung pagkakaisa dahil yun yung ating mensahe ng eleksyon. Hello! Ako po umakyat sa kaprehong entablado from... Ako lang, Attorney Roque, ha? Ako gusto ko yung mga sinasabi mo ngayon. Dati, ayoko, kaya tinitira kita. Ngayon, pinupuri kita kasi gusto ko yung sinasabi mo. Pero siguro, wag mo nang ulit-ulitin yung paulit-ulit ka dyan eh. Yung ako'y kasama niyong umakyat sa sa stage na lang. Kasama niyo ako umakyat dyan. Ha? Oo na, alam na ng taong bayan yan. Kasama kanila, sikat ka. North to south ng Philippines, anong sinabi natin? Ang sinabi natin, kinakailangan magkaisa para malutas ang lahat ng problema. Bakit niyo po sinisira ang pagkakaisa dahil sa inyong ambisyon lamang? Huwag naman po. Itong gera po ng Israel, nung huli po nagkagera dyan sa Israel, yung 6-day war na tinatawag, nagkaroon po tayo ng rationing ng gasolina. Naalala ko pa po yun, batang-bata ako. Ganyan po ang po pwedeng mangyari muli. Kaya importante yung pagkakaisa, hindi na po pagwatak-watak. At kung yan po ay estratehiya para malihis ang issue ng nagtataasan ng presyo, wag naman po dahil mas makakaroon tayo ng solusyon kung nagkakasama-sama yung dalawang ulo. Ngayon lang po tayo. Mabigat din yung sinabi ni Roque na yan. Ha? May padaplis yan. Ibig niyang sabihin, yung pagtaas ng presyo at itong pagbato kay Sarang confidential funds ay ginagawa lang para mapagtakpan yung hindi nila masolusyon ng problema. Yung pagtaas ng bilihin. Para sila ay magmukhang mabango, hindi mapag-usapan yung pagtaas ng presyo, binanatan si Sara. Malamang yan. Malaman po yan. Ha? Ibig sabihin, kung kasama ka sa bumabanat kay Sara, ikaw ang sumisira ng Uniteam. Na yaan ang ipinangako nyo sa taong bayan. Yaan ang inasahan ng 31 million Smart Magic. Na hindi nyo magawa dahil sa mga ambisyosong tambaluslos. Kayo sumisira sa pangakong inasahan ng maraming Pilipino na pagkakaisa. Again, I'm waiting for Marcos. Mapapakita niya ang pagkakaisa pag tinanggal niya talaga yan. Ibig sabihin, sa isang pangako, sa isang pangarap, talagang kailangan gumawa ng sacrifice. And one of the sacrifices I believe that Marcos should take is to replace Speaker Romualdez as Speaker. Tanggalin na po yan, palitan po yan. Tinan mo. Magkakaisa yan si Sara at saka si Marcos. Pero kung hindi, tuloy-tuloy na po yun. Hindi na maaawat ang gigilis. Sa matagal na panahon na nagkaroon ng parehong ulo, ang huling pagkakataon po ay yung panahon ni GMA at ni Noli Boy de Castro. 12 anyos po ang lumipas na bago tayo nagkaroon ng nagkakaisang ulo. Pagsamantalahan na po natin yan para tayo magkaisa. Ay, wag po natin pagsamantalahan na nagkakaisang ulo, Attorney Roque. Mahirap. Mahirap yun. Ayokong pagsamantalahan na nagkakaisang ulo. Ha? Wag ganun, Attorney Roque. Hindi, joke lang po. Ayoko na pag-uusapan ng ulo, Attorney Roque. Mahirap yan. Tabi muna ang ambisyon. O kung hindi po ambisyon, isang tabi muna yung tampo na dahilan para pukulin ang ating Vice President na Duterte. Wala pong mabuting idudulot ang pagwatak-watak sa panahon na ang daming pagsubok. Kung tunay kayong nagmamahal sa bahayan, gagawa pa kayo ng hakbang para lalong mapalakas ang samahan. At ang aking panawagan, PBBM, naniniwala po ako
na talagang sincero kayo na nanawagan kayo sa pagkakaisa? Bakit naman sa buong sambayanan ang hiniling ninyo pagkakaisa? Bakit hindi nyo masabihin ngayon ang sarili nyong kaanak na importante ang pagkakaisa? Ayaw ko pong maniwala na pangampanya lang sinabi nyo nang nagtawag kayo para sa pagkakaisa. Ngayon po, sabihan nyo lang siya na kinakailangan ng pagkakaisa. Dahil napakadami pong pagsubok na dinadaanan ng bansa. Nananawagan po ako. Hindi talaga team player kasi to si Romualdez. Masyadong nainip. Ako naman naniniwala kung talaga may pangarap bilang presidente, may panahon dyan. But it's too early. It's too early. Coach Oli, masama ba na alisan ng confidential funds at ibuko si Sara? Hindi. Kaya lang, amoy ka-plastikan eh. Bakit sila hindi niya kayang buksan? Diba? Hindi magpa-audit ng maayos ito si Romualdez. Yung audit yung alam kung saan ginastos, hindi yung sinertify. Magkaiba po yun. Ulitin ko, magkaiba ang audit at certification. Yung sinertify mo lang na sinabi mo lang na dito mo ginamit ang pera. Ang audit, katunayan kung saan mo ginamit ang pera. Magkaiba yun. So, may halong kaplastikan eh. Maiintindihan natin kung bandang dulo yan. Kasi bandang dulo, natural, pag election na, kailangan mo na rin sabihan yung kapalpakan ng ibang tao. Pero ngayong ganito kaaga, tapos lumalabas na balita na sila nga ang laki ng ginagastos. Sila nga puro pamumulitika ginawa. Sila nga takot sa audit. Ano yan? Ipokrito. Ano yan? Tambaluslos. Saktong-sakto yung pangalan. Dahil sa pangarap, magiging ano ka? Hihila ka ng tao pababa. Umangat ka lang. Ako po ay humbly beseeching you. Nakakabingi po ang inyong katahimikan. At habang kayo po'y tahimik, nagkakawatak-watak po tayo. Sana po bigyan ng remedyo sa lalong mabilis na panahon. Yun. Ayan. Ito ay maliwanag na para sa akin na ito is statement na ni Roque na siya ay hindi nabigyan ng posisyon. Hindi, Coach Oli. Ito ay maliwanag na statement na pabaligtad na si Roque. Kasi talaga naman, ang loyalty niyan, siyempre, nasa mga Duterte. Hindi natin alam kung dahil nga hindi rin siya nabigyan ng posisyon. Ba't may punto naman siya? Masyadong napakaaga yung diskarte ni Speaker Romualdez na yan. Antayin natin. Antayin natin. Ako, umaasa ako na baka sakali. Kasi meron akong nababalitaan na magkakaroon ng tanggalan sa mga sekretary at matataas na posisyon dahil sa nangyayaring hindi magagandang survey, hindi magagandang balita, hindi magagandang pagtanggap ng tao sa mga balita ngayon na mga nangyayari. No? So, yan po ang nasagap nating balita. Meron pong palitan. Ayun, I'm just hoping kasama dyan si Boying tsaka si Speaker. Oo. Kung si Maharlika ay may puting ahas, ako ay may ano man tatawag ko sa kanya? Puting bola. Basta, may mga tanggalang mangyayari daw. Palitang mangyayari. No? Abangan natin kasi itong pagpasok, maybe on Monday. Kasi ngayon nakabakasyon ng mga tao. Maybe on Monday. We will see. Siyempre, i-discuss na nila dyan yung mga budget, tapos palitan. O bakbakan na naman yan. Yung rigudon ng posisyon, we'll see.
At makikita natin asan ang posisyon talaga dito ng administrasyon. Sila ba ay talagang gustong magkaroon ng pagkakaisa o sila ba ay talagang para sa kanilang pangarap lang? Alamin natin.